guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, merong post mga minamahal, itong si former Senator Antonio Trillanes na parang hindi siya nasisiyahan, hindi siya natutuwa sa nangyaring pagkikita ni Vice President Sara Duterte at kay former Vice President Leni Robredo, at hindi din siya nakikita na pumunta lang si Sara Duterte para sa anong piyesta yun mga minamahal, wait lang, para sa piyesta ng Piña Francia Fiesta, tapos biglang nag-on the way sa bahay ni Leni Robredo. Naniniwala siya na hindi ganoon yung totoong senaryo. Kumbaga, it was an honest mistake. I mean, it was a political blunder sa kanyang paglalarawan. Kumbaga, maling desisyon ang ginawa daw po, according to kay former Senator Antonio Trillanes, na makipagkita kay Sara Duterte kasi parang feeling niya mayroong napagmitingan itong si former VP Leni at itong si Sara Duterte na hindi kayang hindian daw ni former Vice President Leni Robredo. Well, yan yung paniniwala ni former Senator Antonio Trillanes. But para sa akin, I have an instinct na itong si Leni Robredo is, feeling ko lang naman is sinasabayan yung trip ni Sara Duterte. And I trust former Vice President Leni Robredo. So I think hindi natin kailangan mag-isip ng ng masyadong complicated. Pero ito yung ito kasi yung post ni Miyako Isabel, mga minamahal, na sinang-ayunan ni Trillanes. Sabi dito sa post, ang pagkikita ni Sara at Leni ay hindi spontaneous. So, hindi daw yun yung bigla ang kita na on the way. Kagaya sa kwento ni Barry Gutierrez na pumunta daw si Sara Duterte, minutes na lang paparating na sa bahay. Iba yung yung pinaniniwalaan na version ni former Senator Antonio Trillanes. Sabi dito, may namamagitan sa kanila na hindi hinindian ni Leni Robredo. Yan yung paniniwala, mga minamahal. Yan yung paniniwala ni Antonio Trillanes. Walang spontaneity kay Sara. Planado lahat ng pamumulitika ng mga Duterte. Control freaks sila. Ayaw na ayaw nila. So, kumbaga naniniwala itong si former Senator Antonio Trillanes na parang na-under na nila itong si Leni Robredo. Kumbaga, it was a control. Kinokontrol ng mga Duterte itong si Leni Robredo dahil nga planado na yung kanilang pagkikita, although sabi nga ni Leni, di ba, yung pag-uusap nila is a personal matter. So, hindi natin alam kung anong personal matter ang tinutukoy doon. Pero, ito yung sinabi ni former Senator Antonio Trillanes. Basahin natin I agree, based on our info. According sa internal sources ni Trillanes, the visit was arranged and well-coordinated few days ago. So, yan yung sabi ni Trillanes. Sa version niya yan. Kasi, di ba yung version ni Barry Gutierrez, pumunta sa Fiesta, Piña Francia, itong si Sara Duterte. Tapos, sinettled sila ng mga mutual friends sila para magkita. Tapos, nagtawag si Sara na pupunta siya. Pero, nung pupunta na siya, is on the way na pala siya. Mismong araw na yun. Yun yung kwento, di ba, ni Barry Gutierrez. Pero, sa kwento ni Trillanes, according sa kanilang info, yung pagbisita ni Sara Duterte is well-coordinated at naka-arrange na daw to, few days pa. Somebody is lying to cover up the political blunder of meeting Sara. Kumbaga, pagkakamali, di ba? Political blunder, mga minamahal. Yan yung pagsasalarawan ni former Senator Antonio Trillanes. Ano nga ba yung meaning ng political blunder? A serious mistake, di ba? So, kino-cover up lang yung yung senaryo na ito. Kasi madaming mga kakamping ang magagalit. 'Di ba? Madaming mga kakamping ang magagalit dito na malaman na nakikipag-settle for less na itong si Leni kay Sara. Madaming magagalit diyan dahil tingnan niyo, unang-una yung approach ng mga Duterte is very far and different from the approach of the Liberal Party. Sa usaping West Philippine Sea, sa usaping human rights, ganyan. So, political blunder yung pagsasalarawan ni Senator Trillanes
sa naging meeting ni Sara Duterte. Kumbaga, kina-cover up lang nila. Kumbaga, smoke screen lang puno yung sinabing tumawag, tas on the way na. Hindi daw yun yung totoong kwento. Bagkus, naka-rearrange na. Naka-arrange na, na-settled na yung meeting few days ago pa. Somebody is lying. So, parang sinasabi niya na si Barry Gutierrez is sinungaling. Sinungaling daw po, mga minamahal. Pero wala naman siyang literal na sinabing sinungaling. Pero, sino ba yung nagko-cover up nito? Di ba walang iba kundi si Barry Gutierrez? Pero, sabi pa dito, ganito kasimple. Pumunta si Sara kay VP Leni kasi si Sara understand ang positive optics from her. 15 million votes pa naman, mga minamahal. Alam ni VP Leni yung agenda na yan and yet she agreed to be part of it anyway. Yan ang mali na kino-call out ko. So, ang pagsasalarawan mga minamahal ni Senator Trillanes is mali ang ginawang pagkampi ni Leni Robredo sa ginagawang political agenda nila Sara Duterte. Dapat wag daw pong magpagamit, mga minamahal. Wag daw pong magpapagamit itong si Leni Robredo dito sa kampo nila former nila Sara Duterte. At ito din according din to sa post ni Crisette Laurichu. The confirmation, galing mismo sa internal ng mga DDS. The confirmation that Leni and Sara meet did not come from Sara, but from Leni's camp. No one had to know. They could keep it secret. Let the game begin. So, kumbaga, nakikipaglaro na din daw sa apoy itong si Leni Robredo. Ang totoo daw dito, hindi daw kumontak si Sara Duterte sa kampo ni Leni Robredo, but Leni Robredo contact Sara Duterte. Tapos, meron pang sa dulo, let the games begin. Pero sa tingin nyo mga minamahal, ano yung version na totoo? Yung sinabi ni Barry Gutierrez? Or yung pag-call out ni former Senator Antonio Trillanes? Or para sa akin, it was an tawag dito, talagang very welcoming person lang talaga, itong si Leni Robredo. Ano yung version ang pinapaniwalaan ninyo? Sa version ni Trillanes or version ni Barry Gutierrez? Alam nyo, mga minamahal, yung kakamping, tahimik, ginugulo lang ng mga Duterte. Ang akin lang paglalarawan, mga minamahal, sana, hindi kami natatakot if ever magkampiyan si Leni or si Sara. Walang threat doon. Ang amin lang, united yung mga kakampings. Buo, solido, yung 15 million votes ng mga kakamping. Solid, diba? Solid na solid sila. Hayaan nyo bang masira lang yung samahan ninyo ng dahil sa mga Duterte? Ang layo na ng nilaban ninyo. Siniraan si Leni Robredo, tapos sa tingin ninyo, papayag si Leni na ganun-ganun lang makikipag-alyansa sa mga taong yan? Or baka para silang may galit kay Marcos? We do not know kung ano nga ba yung totoong tactics. Pero, soon, as possible mga minamahal, soonest, malalaman din natin yan. At ako, malakas yung instinct ko na nakikipaglaro lang talaga itong si Leni Robredo sa mga Duterte. Kasi pinaglaruan ng mga Duterte noon si Leni. Hindi ako naniniwala sa version ni Trillanes, pero I have an instinct na si Leni Robredo is pinaglalaroan lang itong sila Sara Duterte. Kasi alam niya na kailangan siya ng mga Duterte. Diba? Yun yung pinapaniwalaan ko at malakas yung instinct ko, mga minamahal. Na yun talaga. Yung sa part ni Leni Robredo. At siguro, meron lang silang napagmitingan na hindi niya kayang hindian, pero baka ginamit niya din yung way para mas lalong mag-open up yung mga Duterte sa kanya. In my own analysis yun, mga minamahal. Tapos, aalamin ni Leni Robredo kung ano nga ba yung mga motivation nila, political motivation nila, political motive nila. Diba? Pero sa dulo, at the end of the day, titindig yan si Leni Robredo. May isang salita yan. Magiging liwanag yan sa dilim. Kadiliman sila eh. Magiging liwanag yan sa dilim si Leni. Hindi yan magsisettle sa ganyan na na bagay. May dignity, may palabra di honor. Mataas ang morality
ni Lenny Robredo. So, I think hindi siya magsisettle sa ganyan. Mga minamahal. Anyway, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.